Okay, Shabbat Shalom sa ating lahat, sa lahat ng mga makapanood. Ay hapon sa tanan, happy Sabat. Okay, mga kapatid, sa pag-aaral na sa hapong ito ay pagdudugtong natin sa naging pag-aaral na ginawa natin noong Sabat tungkol sa rapture o tungkol sa pangako ng Panginoon na bubuhay muli ang mga mananampalataya. At ating naipaliwanag bilang summary po natin sa ating pag-usapan para maibugtong po natin ang ating pag-aaral sa hapong ito. Naipaliwanag natin na ang tao sa naging pagpapahayag natin ay hindi yung katawan na bubuhayin muli pagbabalik ng Panginoon, kundi ang pamamaraan na nasa loob ng katawan. Okay, so para sa ating pagsisimula, ating sundan at basahin ang verse 1 hanggang verse 7 at ating himayin at ating pag-usapan ang mga nasusulat dito tungkol sa isinulat ni Apostol Pablo para i-encourage ang mga mananampalataya sa Tesalonica. Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 7. Kapitulo 5, versikulo 1 ngadto sa 7. Karon kung bahin sa mga panahon o sa mga yugto sa panahon, mga igsoon, kamo dili na kinahanglan sulatan pa. Kay kamo nahibalo pag-ayo nga ang adlaw ni Yahweh moabot sama sa kawatan sa kagabion. Sa dihang sila magaingon, kalinaw o kasiguruhan, unya ang kalit nga kalaglagan modangat diha-diha kanila sama sa pag-ulol sa kasakit sa usa ka babaeng madus o dili gayud sila makaikyas apan kamo mga igsoon kamo wala diha sa kanikit nga tungod niana makalitan kamo nianang adlaw nga moabot sama sa mga kawatan kay kamong tanan mga anak sa kahayag o mga anak sa adlaw kita dili iya sa kagabion ni sa kanikit busa dili kita mga tulog sama sa ginahimo sa uban kung dili magtukaw kita ug maghubot ug maayong panghuna-huna kay silang nga tulog naanad sa pagkatulog sa gabi ug silang nga hubog sagad nga hubog sa gabi. Amen. Amen. So basahin natin ang Tagalog version para ating ikumpara sa binasang Bisaya, no? At sa mga manunood, sa mga kapatiran at sa mga nais basahin ito, kung ano po ang yung version na ninanais o gustuhin, malaya po kayong basahin sa anumang version ang ating tinatalakay na chapter ngayon. Sabi sa verse 1, mga kapatid, hindi kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan maganap ang mga bagay na ito. So, ang ito na sinasabi dito, mga bagay na maganap, ito po yung napag-usapan natin sa nakaraang Sabat, kung saan ang pagbabalik ng Panginoon. At sabi, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. So, marami ang gumagawa ng interpretasyon habang iniaral at ibinahagi ang sulat na ito na ito'y pagbabalik ni Jesucristo na anak ni Jose at Maria na sakay sa mga alapaap dyan sa sa Hipapawid baga at walang nakakaalam kung anong araw, anong oras, anong panahon ang pagdating nito. Ngunit sa hapong ito, ibabahagi po ng Torah community ang hindi parihas na pag-unawa sa nakasanayang interpretasyon tungkol sa pagbabalik ng Panginoon na parang magnanakaw. So, dinitsahin na po natin na ating sabihin na hindi po ito pagbabalik ni Jesucristo na bumaba mula sa langit, kundi ito po ay ang pagkamatay ng pisikal na laman ng tao na kung saan sinabi pagbabalik ng Panginoon, araw ng Panginoon. Kung ating matatandaan po sa chapter 1 ng Genesis,
6 days po na nagsasagawa ang Panginoon sa lahat ng bagay sa loob ng sa mundo. At ng ikapitong araw, siya'y namahinga. Hindi po ito araw na Lunes, Miyerkules, o unang araw kung sa Hebrew po hanggang sa Sabbath day. Hindi po ito ang araw na sinasabi na kung saan pinagtalunan na ang Sabbath day ay ang Sabado kasi namamahinga ang Diyos o ang Panginoon matapos niyang ginawa ang lahat ng bagay. Ito po ay tumutukoy sa kapahingaan ng laman na kung saan ang energy na nag-circulate ng ating physical na katawan ay aalis. At yung katawan na buhay, yung physical na buhay ay magiging karkas na lang. Amen po ba? Amen. 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 So yan po ang araw ng Panginoon. Kasi kung ating kwentahin ba na Sabbath day is yung pang-pitong araw at simulan natin sa pagbibilang sa unang araw sa linggo. Paano mo bibilangin na araw ang babasihan na kung saan ang araw mismo na sisikat, yung araw, yung sun, ay ginawa ito noong ika-4 na araw. So, ang gagawin mo sa unang araw, ay hindi mo bibilangin yan. Doon na sa ika-4. Kasi sa ika-4 na araw, pag ginawa, ang araw, yung sun, at ang buwan. So, mga kapatid, ang Genesis chapter 1 ay hindi po paglalakad o pagsusulat ni Moses sa literal na mga ginawa na ating makikita sa mundong ito kung saan yan ang pinaniniwalaan ng tao. Ito po ay kaganapan sa pag-unlad ng kaisipan ng isang bata na patuloy na namumuo ang development ng kanyang utak at kaunawaan na ma-recognize ang mga bagay-bagay dito sa mundo na sinasabi. So, ang sinabi po dito, pagdating ng Panginoon na parang magnanakaw, hindi po ito pagdating ng Jesucristo at ito'y na-misinterpret ng mga mananampalataya o mga mambabasa dahil ang nangyari nga sa atin, bago pa natin binasa ang kasulatan o ang aklat o ang Biblia, ay mayroon na po tayong pangunawa na nasa sa atin na. At habang binasa natin, hindi na naging inaanalisa pa yung binabasa, Brother Boom. Ang ginawa, ipinasok yung pangunawa na narinig sa binasa. Hindi ginawang inaanalisa yung binasa na talata. Kundi, kung ano yung narinig, yun ang ipinasok ng pangunawa sa binasa. Ito pala yung sinabi pangunawa. So, ang nangyari sa atin, bago ka nagkaroon ng kakayahan na bumasa at umunawa sa iyong binabasa, nagkaroon ka na ng pag-unawa mula sa iyong mga narinig. Amen po ba? Amen. Amen. So, yun yung nangyari. So, may kukunin tayong verse dyan sa Lucas Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 21. Yan po ang ating babasahin na kung saan ang pagbabalik ng Panginoon ay parang inahalintulad sa isang magnanakaw at ito yung pagkamatay ng physical na katawan. At kahit po yung ating i-analisa yung mga sinasabi ni Apostol Pablo dyan, ay hindi talaga yan yung pagbabalik ng Panginoon na may isang nilikha na si Jesucristong namatay sa matagal na panahonan ng mga taon na lumipas ay muling magkaroon ng katawan na makikita dyan sa alapaap. Maling interpretation po yan. Basahin po natin ang Lucas Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 21 kung saan tumutukoy po ito sa oras ng pagkamatay ng tao na wala pong nakakaalam at tulad po ng naganap na ang magnanakaw ay dumarating sa gabi. Kapitulo 12, versikulo 13 at sa 21. Unya, dahil ko sa katao, sa panon sa katawhan, nga mayroon kaniya. Magtutudlo, suki ang akong soon nga bahinan niya ako sa panunod. Siya mayroon kaniya. Kinsa ang nagtudlo kanako nga maghuhukom kutigbahin taliwala ka ninyo. Unya siya mayroon kanila. Bukha kanunay ang inyong mga mata o pagbantay patok sa tanang matang sa hakog nga pangibok tungod kay bisag ang usa ka tawo adunay kadagaya
ang iyang kinabuhi wala magagikan sa mga butang nga iyang gipanag-iya. Iya na, iyang gisubilan sila usa kasambingan nga nagingon. Ang yuta sa usa kadato tao nagpatungha og maayong abot. Tungod niini siya nisugod pagpangatarungan sa iyang kaugalingon nga nagingon. Unsay akong buhaton karon nga wala na ako'y katiguman sa akong mga abot. Musa siya mingon. Ang akong buhaton mao kini. Akong gubon ang akong mga balay, tibiganan, ang tukuron ang mas dako. O dito akong tigumon ang akong tanan nga mga lugas o ang akong tanan nga maayong mga butan. O ako mingon sa akong kalag. Aduna kay daghang maayong mga butang nga natigom alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay, kaon, inom, paglipay-lipay. Apan ang Elohim mingon kaniya, ikaw nga walay buot, karong gabi una, ilang pangayoon nga mapuksanon ang imong kalag, gikan kanimo. Nan, kinsa ang magapanag-iya sa mga butang nga imong gitigom. Ingon usab niya na, ang tao nga nagatigom o bahandi alang sa iyang kaugalingon, apan dili dato ngadto sa Elohim. Amen. So, nagpapakita ang istorya na inuha natin dito sa Lucas Kapitulo 12 ng kaunawaan sa sinabi ni Apostol Pablo sa Tesalonica, sa mga mananampalataya, na kung saan ang mga tao ay nakasanayang natutulog sa gabi at naglalasing sa gabi. At kung ating isagawang unawain sa literal, ay tama naman, matutulog talaga sa gabi ang tao, masama at mabuti. Amin po ba, mananampalataya at hindi mananampalataya. So, ito'y figurative o parables na pagkasabi. At ang gabi na tinutukoy dito ay ang karangyaan na nakamit ng tao tulad ng isang istorya na kinuha ni Misaya at kanyang sinabi doon sa nagtatanong sa kanya na kung saan ang mga tao na hindi nagsasagawa ng kabutihan at nakakamit ng mga bagay na nakuha nila sa paggamit ng kapasidad na napakinabangan dito sa kamanghamanghang sistema na nasa katawan ay naging nilustay o sabihin na natin sa Bisaya, nagpatuyang sa iyang gusto. Tawag sa Tagalog yan, nagparaya sa gusto ng laman. Parang ganun po yung nangyari. At hindi niya alam o hindi alam ng ninuman na ang pagkamatay o ang araw ng pagkapahinga ng laman ay darating. So ito yung tinutukoy ni Apostol Pablo na darating na parang magnanakaw na kung saan sinabi niya sa mga mananampalataya sa Tesalonica na kayo'y hindi na kailangan sulatan pa tungkol sa mga bagay na ito dahil alam ninyo at kung ito'y darating ang araw ng Panginoon sa inyo ay hindi kayo mabibigla sapagkat kayo hindi na namuhay sa kadiliman, kayo'y namuhay na sa liwanag. Ibig sabihin mga kapatid, ang taong namumuhay sa kabutihan ay hindi po siya nababahala sa kapahingahan ng laman na darating sa kanya dahil andun po ang kapanatagan sa kanyang sarili. Ngunit ang isang taong namuhay ng nagparaya sa gusto ng laman ay wala po siyang kumbaga plano o wala siyang plano ba na iwanan ang katawan at lahat ng pwedeng gawin upang mapanatili ang kanyang pag-iral sa pisikal na katawan na kinaroroonan ay gagawin niya. Amin po ba? Amen.
at sa mga modernong teknolohiya na nidiscovery ngayon ng sangkatauhan, nagkaroon na ng mga iba't ibang pamamaraan para ang pagkalakas at pagkasigla ng katawan ay mapanatili. Nagkaroon na ng blood transfusion para manatili ang kabataan at gumamit na ng iba't ibang mga alternatibong pamamaraan upang ang pagkamatay ng laman ay mapipigilan. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, ang araw ng pagdating ay tulad ng magnanakaw. Dahil hindi po masasabi ng sinuman, kahit malakas ang kanyang katawan, ngayon, hindi mo masasabi na matagal pa ang kamatayang darating o ang pagkapahinga ng iyong katawan dahil ikaw ay malakas pa. Dahil pwedeng bukas, pwedeng mamaya, pwedeng makalawa bukas, darating ang araw na iyon. So, malinaw na ini-encourage ni Apostol Paul dito ang mga tao na magkaroon ng pag-asa kahit mamatay. Kahit mamatay yung pisikal na katawan, ay makamtan ang pag-asa ng isang mananampalataya. At ang pag-asa na ibinahagi sa ating kapanahunan ng mga mangangaral ay gamit ang talata na sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica mula chapter 4 hanggang chapter 5, ginamit po ang talatang ito upang bigyan ng pag-asa ang mga mananampalatayang Kristiyano na pagdating ng Panginoong Hesus sa huling araw ay muling maasimbol ang katawang lupa at magkakaroon ng kapangyarihan na ito'y hindi na masisira pa. Ito ang ating binigyang pansin, no? Na nagkaroon ito ng maling interpretasyon na hindi ito na balikan kung ano ba talaga yung tao. So, bilang pagsagot doon sa mga doon sa nagtatanong, no, at nagpapaliwanag sa ating kapatid na nag-comment, Brother Alan Nilugaw o si Brother Justo Di Makulangan. Upang maging malinaw po sa inyo ang katayuan ng aming pananampalataya, kung bakit nasabi namin ang mga bagay na o mga pahayag na aming naiulat noong nakaraang Sabat, ganito kasi yung pagkakaunawa namin sa tao. Kung ating kunin yung impormasyon na ating nakukuha sa sulat ni Moses sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27, basahin natin Brother Bong sa Bisaya version kasi mga Bisaya din kung nagtatanong. Sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27, basahin po natin upang ating ipakita ang ating kaunawaan kung ano yung tao na bubuhayin muli sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon. Genesis, versikulo 26. Ug ngayon ng Diyos, buhaton nato ang tao sumala sa atong larawan, sumala sa atong dagway, ug pabutan kanila ang mga isda sa dagat, ug ang nagalupad nga mga nilalang sa kalangitan, ug ang anad nga mga hayop, ug ang tibuok yuta, ug ang matag nagalihok nga mananap nga nagalihok diha sa yuta. Ug gilalang sa Dios ang tao sumala sa iyang larawan. Sa larawan sa Dios iyang gilalang siya. Lalaki o babae iyang gilalang sila. Amen. So dito sa talata na binasa, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Alam po natin na ang Diyos ay espiritu at wala pong larawang pisikal na makikita. Yan po ang ating tatandaan. At doon pa lang sa talatang iyon, sablay na po, X na po, kung iisipin mo na ang katawan na iyong kinaruruunan ngayon ay ang bubuhayin muli. Dahil hindi yan ang tao. Amen po ba? Amen. Hindi yan ang tao. Dahil ang tao ay espiritu na nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan. So, kung ating sundan, kung bakit nagkaroon ng physical na katawan at dito tayo ngayon sa katawang kinaruruunan natin, kung ating babasahin sa
Kapitulo 2 ng Genesis pa rin, versikulo 4 hanggang 7. Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 7. Kini ang kasaysayan sa mga langit o sa yuta sa panahon sa ilang pagkalalang. Sa adlaw nga si Yahweh ang Dios naghimo sa yuta o sa langit. Karon kahoy sa kapatagan nga gikatlagan diha sa yuta ug wala pay nanulog katalog sa kapatagan. Tungod kay si Yahweh ang Dios, wala pa magpaulan diha sa yuta ug wala pay tao nga motikad sa yuta. Apan dihay gahom nga mi alisngaw gikan sa yuta o gitubigan ini ang tibok naong sa yuta. Okay. Start muna dito sa verse, verse 6, no? Okay. So, nung inilarawan ni Moses sa Kapitulo 2, binasa natin sa versikulo 4 hanggang 6 ngayon, ang sinasabi po ditong nilalang ang langit, kung paanong nilalang ang langit at ang lupa, ay tumutukoy po ito sa spiritual na creation na nangyari po sa loob ng ating kaunawaan. Ito po yung development na namumuo sa bawat isipan ng bawat sanggol. Hindi po ito paglikha ng lupa na ating inaapakan, kundi kung paano na-recognize ang lupa na ating nakikita. Dahil kung wala po ang pangunawa na aktibo dito sa physical na katawang ito, hindi po nare-recognize ang lupa kung anumang bagay na nakikita. Kaya ang nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng recognize, sa pamamagitan ng pag-unawa. Kaya ang creation ng Diyos ay spiritual. At nung sinabing wala pang kahoy sa lupa at wala pang nagsasaka dahil wala pang tao, yung po'y tumutukoy sa isang sanggol na bata na wala pang kaparaanang active doon sa kanyang consciousness o kaunawaan, na ready na aktibo na yung sistema, yung matuwid na sistema, yung perfect na sistema, yun yung Diyos, kung saan nag-activate o activated na po dyan sa physical na katawan. Wala pa pong tao na magsasaka. Ang lupa na tinutukoy dito ay ang katawan ng isang bata na patuloy na nadidevelop at merong hamog andun sa lupa. At nilalang, ito ang ginamit ng Diyos, kung saan nilalang niya sa pamamagitan ng kanyang kamay ang isang tao. At siya'y, basahin natin, versikulo 7. O giungon ni Yahweh nga Dios ang tao gikan sa buk sa yuta o gihuipan ang mga buhok sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi o ang tao nahimong buhing talag. Amen. At nung ginamit yung mist, yung hamog, yun yung ginamit. At kung ating titingnan, yung ating spinal cord sa sinsya po na pag-aaral, may tinatawag po na fluid dyan. May fluid dyan, yung cerebrospinal fluid. Yan po yung Christos na ginamit, o yan po yung Christos na termino ng Griego, kung saan yan din po yung nagiging apelyido ni Jesus. Dahil yan po ay 100% active sa pagkatao ni Jesus na anak ni Maria. Kaya naging Jesus Christos sa Greek. Dahil tuluyan pong 100% na yung Christos ay malayang nakapagbaba, akyat sa kanyang physical na pagkatao. At yan po yung ginamit ng energy, ng existing energy, upang mamuo ang iyong kaunawaan sa pamamagitan ng grasya. At ang grasya na ginamit dito, na nandyan na sa tao, yung sakit na pandama. Kung kaya ang Panginoong Hesus ay isinilang sa Bethlehem. Sa Bethlehem. Dahil yung salitang Bet ay bahay, at ang likim ay tinapay. At dito po, sa ating katawan, o sa ating tiyan, nagsisimula ang activation ng ating pag-unawa. Kaya ka naghirap, kaya ka nagsikap,
Kaya ka nagtatrabaho upang tugunan ang pangangailangan ng iyong tiyan. Bethlehem. Dito isinilang ang lahat ng karunungan na meron ang tao ngayon. Dito isinilang. Sa Bethlehem. Hindi po ito isang lugar na kung meron man itong lugar ipinangalan dahil mayroon pong kasaysayan ang karunungan ng nag-assemble ng bansang iyan tungkol sa kabuuhan ng isang katawan na nilalang ng Diyos. So pag sinabing tao, kung wala pang taong nagsasaka doon sa lupa at ang lupa na tinutukoy dyan ay ang physical na katawan, yan po ay katayuan ng isang bata at ang tao ay ang kaparaanan. Kaya ang kaparaanan na nailagay sa physical na buhay na katawan, naging buhay na kaluluwa. Naging buhay na kaluluwa. Ang kaluluwa ay damdamin at yung buhay nagsisimbolo ng kaligayahan. Pamamaraan na may kaligayahan. Yan po ang tao na nilalang ng Diyos ayon sa kanyang buwagis. Amen. Amen. So, yung pagkamatay, yung pagkamatay na tinanong, may tinanong kasi dito, si Justo de Maculangan, yung ating kapatid, sabi niya, ang tanong niya, mabubuhay bang, hindi ba mabubuhay muli? Si Abraham, Isaac at Jacob? Alam ko sa kanyang katanungan na ang tukoy niya, yung katawang physical, Brother Bo, na mabubuhay muli. Doon pa lang, sa tanong na ginawa, ay hindi niya naunawaan kung sino at ano si Abraham. Dahil si Abraham, hindi yung katawan na namatay. Dahil nung sinabi ng Panginoon kay Moses, kung sila'y nagkausap doon sa puno ng sampinit ba, kung sa Bisaya, ang sabi niya, I am the God of Abraham, Isaac and Jacob. At ang sabi ng Panginoong Hesus, ibig sabihin nun, siya ang Diyos ng mga buhay. Ibig sabihin, hindi kailanman namatay si Abraham. Paano mo bubuhayin yung buhay na hindi naman yun ang mamatay? Yun yung sagot natin. So, ang lilinawin lang natin, sa pagkakaiba natin, parehas po tayo nag-aaral ng Biblia, parehas po tayo nag-aaral ng Hebrew. Kasi yung mga taong ito, nag-aaral din ng Hebrew. Ang ginagawa pong pag-unawa, doon po tayo hindi nagparehas. Dahil yung pag-unawa ninyo, physical, ang aming pag-unawa ay spiritual. Amen. So, hindi po mangyari na bubuhayin yung katawan ni Abraham. Dahil si Abraham, hindi yung katawan na namatay. Kundi, yung pamamaraan na nandun sa katawan, lumipas ang katawan, ngunit si Abraham ay buhay magpakailanman. Yan po ang klarado, mga kapatid. At ating itutuloy sa Efeso, Kapitulo 4, versikulo 20. Para ating gawing malinaw sa inyo kung ano ang tao na maraming beses na inyo itong nagamit habang kayo'y tumatayo sa pulpito at nagpapaliwanag sa mga membro. Efeso 4, versikulo 24. Apan si Kristo wala ninyo hikatuni. Ngayon niya na. Kung nagaling tinuod man, nga kamo nakadugog kaniya, o natudluan pinagi kaniya, ingon nga ang kamatuhuran na kang Jesus, na inyong bukason ang daan nga pagkatao, nga naiuyon sa kanhin ninyong pagi sa pagkaon, o nadunot, sumala sa iyang malimbungong mga tinuha, o magbago kamo diha sa pwersa, nga nagpalihok sa inyong kaisipan, o magsulog sa bagong pagkatao, nga gilalang sumala sa kabubuton sa Diyos, sa matuod nga pagkamatarong, o pagkamaunumon. Amen. Tatagalugin natin, nang sa gayon po ay anuhan din ang ating mga tagapakinig ng mga Tagalog, kung ano yung tao. Mayan ang paliwanag, basahin ko muna sa Tagalog. Ito po ang sinabi. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip.
At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. I-elaborate nga natin, humarin ang dating pagkatao. Malinaw na ang tao ay hindi ang katawan, kundi ang pamamaraan na ginamit sa aktibong kaisipan at damdamin na nasa katawan. At kapag yun ang ginamit, yun ang magiging iyong pagkatao. At yun ang ipapahubad. Bakit kayo na nagtuturo na bubuhayin ang tao, ang katawan ang bubuhayin, samantalang hindi naman ito ang tao na pinatutungkulan ng mga propeta at ng mga nangangaral ng mga apostoles sa kapanahonan nila. Ililiteral nga natin, paano natin huhubarin yung katawan? Kung yan ang tao. Skinless. Skinless, boneless yan. Mahirap yun, mga kapatid. So, gamitin natin yung ating analysis. No? Ang tao, hubarin. Sabi, hubarin ninyo ang dating pagkatao. Klarado at malinaw ito sa salaysay ni Apostol Pablo na ang tao ay ang pamamaraan na nananahan sa diwa natin, sa ating puso at sa ating isipan. At kapag ito ang nananahan, magiging ating pagkatao. Yun ang ating magiging karakter as person. Kaya, kung mamatay o kung bubuhayin ang tao sa pagdating ng Panginoon, hindi yung katawan, kundi yung pamamaraan ang mabubuhay muli. Tulad ng pagkabuhay ni Abraham, Isaac at Jacob na sinabi ng Diyos kay Moses nung sila'y nagkaharap o nagkausap doon sa puno ng Sampilit kung sa Bisaya. Hindi ko lang sa Tagalog. Kutya pa yata. Hindi ko sigurado. May isa pang verse kasi sa standard na sabi, dalawa daw dapat para magiging patunay na testimonya. Colosas Kapitulo 13, versikulo 10. Colosas 3, versikulo 10. O isulob ang bagong pagkatao na pinaagi sa tukmang kahibalo, gibag o sumala sa larawan, sa usa nga naglalang niinig. Diin walay Grigo, ni Hudiyo, pagkatinuli, ni pagkadili-tinuli, si Tiyanhon, ulipon, taong gawasnon, hinunuha si Kristo mao'y tanang butan o anaa sa tanan. Amen. So, sinalitawin natin, ang pagkabuhay ng tao ay ang bubuhay muli si Kristo. At ang Kristo, kung ating maaalala, yung hamog sa Genesis chapter 2, verse 6, yun po yung Kristo. Hindi pa po nag-appear ang pulong Kristo, yung salitang Kristo sa Genesis dahil hindi pa po na-translate, hindi pa po yung Grigo ang naghawak sa Scripture. Popular yung word na Christos dito sa New Testament dahil Grigo na nga po ang humahawak nito. Balikan niyo po sa sinsya kung ano pong tawag niyan. Christos. At pag yan ang na-activate sa isang bata, base sa kanyang desire, yung sistema ng katawan, yung kamanghamangang sistema ng katawang ito, ang mag-a-activate sa mga data o mga pamamaraan na available dyan sa consciousness o sa diwa ng bawat tao o sa diwa ng bawat katawan. Kasi kung ano yung kanyang desire, si Kristo yung magtatrabaho. Kung ating titingnan sa Hebrews 1, versikulo 1 hanggang 3, si Kristo ang ginamit ng Diyos sa paglikha ng lahat ng nilalang sa buong universo. Hindi po ito si Jesus. Si Kristo po ito kung saan ang nag-activate ng pangunawa ng ating sentido común, ng ating common sense, mga kapatid. Yan po ang nag-activate. At nakakakita ka, ang nakikita mo, nauunawaan mo. May pangunawa habang nakikita mo. Tingnan mo yung isang tao na kumatos. Kapag nakakakita yan at example, pag dinala mo yan sa isang lugar,
At pag nung nagising na siya ng kanyang pagkakumatos, nasabi ba niya na siya na-experience ba niya na nakapunta siya roon? Wala. Pati yung baliw. Kasi nagkaroon ng pagka-abre. So, mga kapatid, ang Biblia, kung iyong aaralin, base sa iyong nabasa, mahihirapan ka at mauuwi sa pagkakalito. Pero kung aaralin mo ang Biblia na ito'y guide ng ating sarili, dahil sa aking alam nitong huli na mga taon sa aking pag-aaral ng Biblia, ang Biblia ay isang libro ng physiology book. At ang ibig sabihin ng physiology ay pag-aaral sa human origin. Amin po ba? Amen. Kaya mga kapatid, yung pagkabuhay na ino-offer, yung buhay na walang hanggang na ino-offer ng mga mananampalataya nila Jesus Christ, ng mga apostoles, yung pagkabuhay muli ng tao, hindi po ang katawang ito, kundi ang pamamaraan natin kung paano tayo namuhay na matuwid ay tatangkilikin ng mga buhay ng katawan ng mga bagong henerasyon na kabataan. Amen. Amen. Mahirap po ang pangunawa na nakakadina sa mga Bible believer nitong henerasyon natin. Kaya, kung ating basahin, pagpapatuloy yung verse 8 hanggang verse 10. Nung Thessalonica, 10. Versikulo 8, ngadto sa 10. Apan bahin ka nato nga iya sa adlaw, maghupot kita og maayong panghuna-huna ug magsulob sa panagang sa dughan na mao ang pagtuo ug gugma ug inyong helmet ang paglaom sa kaluwasan. Amen. Post muna natin, Brother Bunga. Sabi ni Apostol Pablo, mga mananampalataya sa Thessalonica, tayo nananahan sa araw, sa kaliwanag, at isuot natin ang helmet ng pananampalataya at ang pag-ibig ng kaligtasan. Ano ba yun? Balik tayo sa Genesis chapter 19 verse 18. Pinili at tinawag si Abraham ng Panginoon upang ang kanyang angkan ay kanyang turuan sa kautusan. Ano yung utos? Mamuhay ng may hustisya at katarungan. Sino si Abraham? Father of all nations. Pag sinabing nations, mga bansa, include na po ang lahat ng tao. Tapos po yung mga sabi, ay kami, tunay kaming Hebrew kami. True nation. Wala sa dugo. Sa mentality po, ang pagkaanak ni Abraham. Amen. Kung atin po maalala nung sinabi sa Matthew, sabi nila, tunay nga silang mga anak ni Abraham. Nung inano ni Juan, sa bautismo, akala nyo ba makakaligtas kayo sa puot ng Panginoon na darating? Nung magpabautismo ang mga Parasiyo, nung sinabi niya, anak kami ni Abraham. Tunay na kami ay angkan ni Abraham, dugo ni Abraham. Sabi niya, di ba ganin nyo alam na kayang gawin ng Diyos sa pamamagitan ng mga batong ito na gawing mga supling, mga anak ni Abraham? Ang bato na sinasabi ay ang salita. Kung saan ang iibig sa salita ng kabutihan ay ma-activate ang pagkatao ni Abraham ay sa kanyang diwa at siya'y magiging anak ni Abraham. Amen. Mentality po ito eh. Kaya mahirap na yung ipinangaral, no? Nagbalik Hebrew na itong mga nagtatanong, mga ano po ito? Kung sa Bisaya pa, Brother Reds, mga banggitang magwawali ni. Kini si Brother Justo ni Makulangan, pastor ni. Karaan na pastor, magulang ni sa akong mentor before, sa Judaism, Messianic. Nag-meet yun, kauban yun yan. Maayong tao ni. Even kining si,
Brother Alan Nilugaw, usan ni siya kamaayong magwawali sa Jesus Miracle Crusade. Mga matarong nga tao na itinguha sa pagwali sa kamatuoran. Akong hakit ninyo, i-analisa ang inyong giwali, i-analisa ang kaluwasan ng inyong gipasalig sa katawan. Amen. Amen. Wala kong ingon nga sayo ang inyong tinguha sa pagwali, putli kay ang inyong gibuhat dili-digaw, nakasaksi ko sa inyong kaabot, nakasaksi ko sa inyong dedikasyon. Pero ang akong hakit ninyo, i-analisa ang inyong giwali ng kaluwasan sa mga tao. Amen. Amen. Patuloy natin. Versikulo 9. Tungod kay ang Dios, nagahin ka nato. Dili alang sa kapungot, kung dili aron makabaton, o kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Siya namatay alang ka nato. Aron nga kung kita man magtukaw o matulog, kita mga buhi uban kaniya. Busa, magpadayon sa paghupay sa usag-usa o sa paglirik-unay sa usag-usa. Ingon gayod sa inyong ginabuhat. Amen. Amen. Yung ni Kristo na sinasabi na namatay na para sa ating kaligtasan. Gusto kong paliwanag ito ng saglit, no? Mga kapatid, ang sabi dyan, hindi tayo tinawag para sa kahirapan o sa pagkurusa. Kaya nga ipinadala ang kanyang bugtong anak para sa ating kaligtasan. Dahil ang sitwasyon ng tao o ang sitwasyon ng sistema na ating kinagisnan, good and bad, dark and light, malinis at karumihan. Yan po yung, ito po yung sistema para maitangi at lalong ibigin ang kalinisan dahil pag wala ang kaliliman, hindi mo na appreciate ang liwanag. Pag wala ang karumihan, hindi mo na appreciate ang kalinisan. Ganun po yun, binary po ang dating. So, nung sinabing Kristo, hindi po ito si Jesus exclusive, kundi naganap po ang Kristo function ay naganap po sa pagkatao ni Jesus. So, yung sinabing namatay siya para sa bawat isa sa atin, yung Christ, yung Christos, aakyat yan dito sa ating spinal cord at dito po siya namamatay sa ating sa Golgotha sa Hebrew po, lugar po yan ng skull. Bungo. Dito po siya sa analysis, during your analysis, dyan po siya ma-burn yung fluid, yung oil. Yan po yung oil. Nya, sinabi ni King David, you anointed my head with oil. Yan po yung ma-burn dito sa ating skull at pag na-purify yung desire ng isang tao kung paano, kung saan ginamit yung oil, kung ano yung desire na kanyang pinaglaanan ng oil to analyze para tahakin ang isang plano sa buhay. Kung pure yung kanyang desire, yung Christ is mag-resurrect para iligtas ka. Amen. Basta't ma-pure, basta't madalisay. Kaya 3 days and 3 nights yung process, mga kapatid. Sa na-experience kong kaunawaan nitong huling pag-aaral na isinagawa ng Torah Community, ay napakalayo po sa reality ang dating pangunawa tungkol sa muling pagkabuhay, na ang katawan ay mabuhay at ang tagapagligtas ay si Jesus Kristo. Napakalayo po sa katotohanan. Sana magiging pintuan ito o magiging pagkatok ito ng inyong isipan para sa pag-aanalisa tungkol sa mga bagay-bagay na pinaglaanan at pinaglakakan ninyo ng inyong pananampalataya. Tuloy natin. Versikulo 12. Karon kami naghangyo kaninyo nga igsoon. Natanggan ninyo silang naghago, taliwala kaninyo, o nagdumala kaninyo diha sa Ginoo, o nagpahimangno kaninyo, o hatagan sila og labaw sa kasagaran nga pagtahod diha sa bukwa tungod sa ilang buhat. Magmadaiton kamo sa usag-usa. Sa laing bahin, kami mag-awhag kaninyo nga igsoon, pahimangno ang mga badlungon, upaya ang magulanong mga kanag, baligi ang mga maluya, magmataas o pailot sa tanan. Inua
ang walay usa nga mobalos o kadaot sa kadaot kang bisan kinsa hinunua kanunayan tiyo nga ang maayo sa usap usa o sa tanan. Pagmaya sa kanunay, pag-ampo nga walay hunong, pagpasalamat sa tanang butang, kay kini mao ang kabubuton sa Dios nga nahiusa kang Kristo Jesus labot kaninyo. Ayaw palunga ang kalayo sa espiritu. Ayaw tamaya ang mga panagna. Tinuha ang tanang butang. Pangupti pag-ayo ang maayo. Ayri ang tanang dagway sa pagkadautan. Hinaot nga ang Dios sa kalinaw, magbalaan kaninyo sa bugtos. Og nga mahimugso o mahimsog sa tanang bahin, hinaot ang espiritu o ang kalag o ang lawas ninyong mga igsuon, pagat ipigan sa paaging dili masaway diya sa presensya unya sa atong Ginoong Jesucristo. Kasaligan siyang nga nagtawag kaninyo ug kini iyang pagabuhaton usab. Mga igsuon, pagpadayon sa pag-ampo alang kanamo. Kumusta ang tanang kaigsuonan uban ang balaang halok? Ako naghatag kaninyo og ugdang na obligasyon pinaagi sa Ginoong nga basahon. Ining sulatan ngadto sa tanang kaigsuonan ang dili takos nga kalulot sa atong Ginoong Jesucristo magauban kaninyo. Amen. So, yun yung mga habiling ng Apostol Paul. At yung challenge na nakikita ko dito sa huling binasa, ang sabi, igalang ninyo ng higit ang mga namumuno. Yun yung challenge eh. Sa napansin ko, nangyari ito sa mga grupo. Iginalang yung mga spiritual teachers. Ito yung challenge sa atin, mga spiritual teacher. Mga magwawali. Huwag sanang maging magwawala yung dating. Andun na yung pag-alam ng mga membro. Sikapin natin na maibahagi rin ang tunay na kahulugan. Magpuyat ka, mag-aral ka. Aralin mo sa espiritual na aspeto ang kasulatan. Huwag puro dahil nabasa. Dahil hindi naman sinabi ni Moses nung hinabiling niya kay Joshua na i-memorize mo ang Book of Commandments. Sinabi niya, study, meditate day and night. Bulay-bulaya kini at law o gabi, analyze. Hindi po puro verse na memorize. Ito, daming verse na inilatag mo. Tapos, ginamit mong kumuha ka ng mga salita dyan sa mga libro at ginawa mong talata, ginawa mong pangungusap, ginawa mong naging istorya yung verse na mga kinuha mo, pinagtagpi-tagpi mo para i-support sa gusto mong pag-unawa, samantalang hindi naman nasabi ang salitang ginamit mo tulad ng gusto mong ipaunawa sa tao. Nawa po maging ano po tayo mga ngaral. So, conclusion natin sa pag-aaral. So, yung dating kasi sa pangunawa ng Torah Community, so, wala na pa lang. Sa inyo pa lang pala ng palataya dyan, Brother Rory, Torah Community, wala na palang aasahan ang mga member. Dahil wala palang reward na makakamtan pagdating ng araw. Yan, lilinawin natin. Yung reward na buhay na walang hanggan. Ang dating kasi sa Christians, maghirap sila ngayon ng maghirap at inaasam nila na pagdating ng araw, sila ay nandun sa langit at yung masasama ay nandun sa impyerno. Yung ugali na yan ay medyo may sama ng loob na dala eh. Kasi gustong-gusto mo makita ang tao na maghihirap doon sa apoy na sinasabi para makapaghiganti ka at makita mo sila, ayun! Ang langoy-langoy na kakamawa ka! Mga kapatid, ang reward na ibibigay ng Panginoon, ang sabi sa Salmo, sa sulat ni Salmista David,
sa Salmo 37, versikulo 9, tingnan natin. Kasi ang itinuro natin is pamumuhay ng may katuwiran at hustisya. So, ibig sabihin, pagkamabuti po ito. Tingnan po natin kung ano yung reward. Salmo 37, versikulo 29. Salmo 37, versikulo 29. Ang mga matarong magapanag-iya sa yuta, o sila magabuyo sa ibabaw ni ini hangtod sa kahangturan. Marunong tayo yung istorya, be. Ang taong mataro, Bisayon sa ako, Tagalogon ko ito mamaya, gusto ko lang Bisaya ito. Ingon pa dire, ang taong mataro, manag-iya sa yuta, hangtod sa kahangturan. Kini hangtod sa kahangturan, nani kinutuban? Wow. Si Abraham, usa ka taong matarong sa iyong pagkamatay, nawala bang iyang pagpanag-iya sa yuta? Wala. Wala. Pero kung sa literal nga yuta, na may nagang matarong, way yuta, naas kukura. Ngupras. Okay? So, mga kapatid, Tagalogin natin, no? Yung taong matuwid, magposisyon sa posisyon yata to sa English eh, sa lupa. Magpakailanman eh. Hindi to lupa na may civil title. Lupa ini. Ito. Lupa ito. At ang pamamaraan na nabubuhay dito, pag nawala ang lupang ito, mag-transfer ang pamamaraang ito. Kung kaya't si Abraham, Isaac at Jacob ay buhay magpakailanman at ang pangako ng Diyos sa mga matutuwid, mabubuhay magpakailanman. Amen. Dahil pagkamatay ng isang tao, pag namahinga ang kanyang katawan, may mga nakahandang ibang katawan. Kung ating maiisip, no, ang isang kasabihan, ang isang binhi, kung hindi ito mamamatay at malalagay sa Korinto po ito, si Apostol Pablo po may sabi nito, kailangan mamatay at pag nailagay sa lupa, saka siya mamumunga at mag-produce ng marami na gaya niya. Yan po ang tao. Kapag naisagawa natin ngayon, bilang tayo namulat kung ano ang kabutihan, pag namatay ang katawang ito, mapubuhay muli ito sa ibang mga katawan. Yan ang lupa na sinasabi na pagmamay-ariin ng matuwid na tao. Magpakailanman. Yan po yung reward. Malinaw ito eh. Tanggal eh, 2,000 years nung sa panahon ni Jesus Christ. Sa atin ngayon, 4,000 years. Patay. Hagbay pa na abo. Pero si Abraham, buhay. Amen. At nagmamay-ari ng lupa, magpakailanman. Hindi yung lupa na bansang Israel o bansang Pilipinas o lupa na yung minamana. Hindi yun eh. Hindi yan sinasaka. Ito. Pagka tunay na pinagmamay-ari mo ito at ikaw ay matuwid, lahat ng benepisyo ng sistema na na-activate sa buhay na katawang ito, mapapakinabangan mo ng may kapayapaan at kagalakan. Langit ang madarama mo. Amen. Yan po ang langit na pangako. Kung may langit na pangako na ipinangako ng mga mangangaral sa panahon ng mga propeta at ng mga apostoles, gayon din ang Torah community nagkakaroon ng pag-unawa. Maraming bersikulo dyan. Sa Karunungan ni Solomon, meron yan. Karunungan ni Solomon, Kapitulo 5, versikulo 15, nandito may sinabi rin tungkol sa, ihanda mo rin yung yung John chapter 3, verse 1 to 9, panghuling verse na rin, para maunawaan din ito. Sabi ng versikulo 15, bisayain ko lang, at ipaliwanag ko Tagalog, maya. Apan ang matarong mulungtad hangtod sa hangtod, ang Ginoo mo ay muganti kanila, ang labing hataas, manalikod kanila. Mulungtad sa hangtod. Asa man mulungtad? Tire. Buhion siya ni Jesus Christ, sa termino pa. Buhion siya ni Kristo. Sa pamamagitan ng oil na ito, dahil lahat ng tao nagdi-desire ng kapahingahan at kapayapaan.
at ang pamamaraan ng mga matutuwid, yung mga matutuwid na tao, yung pamamaraan, mabubuhay yan sa iyong consciousness. John chapter 3, verse 1 to 9. Chapter 3, verse 1 to 9. Karon dihay tao nga usa nga mga usa sa mga Pariseo. Nicodemo ang iyang ngalan. Usa ka manganlo sa mga Hudiyo. Kini siya miadto kaniya sa kagabion o gingon kaniya. Rabay, nahibalo kami nga ikaw ingon nga magtutudlo o gikan sa Dios. Kay walay makahimo ining mga ilhanan nga imong ginahimo gawas ko ng Dios magawan kaniya sa pagtuwag si Jesus mingon kaniya. Sa pagkatinuod, gawas ko ng usa ipanganak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Si Nicodemo mingon kaniya, sa unsang paagi ipanganak ang usa ka tawo sa diyang tigulang na siya. Siya dili makasunod sa tagwangkan sa iyang inahan. Sa ikaduhang higayon, o ipanganak higayon, o ipanganak dili ba? Si Jesus mitubag. Sa pagkatinuod gayon, ako makaingon kaninyo. Gawas ko ng usa ipanganak gikan sa tubig o sa espiritu, siya dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ang gipanganak gikan sa unod maoy unod, o ang gipanganak gikan sa espiritu maoy espiritu. Ayaw kay bulong tungod kay gisulti ko kanino kamo kinahanglang ipanganak pag-usab. Ang hangin muhuros bisan asa nga buot niini, o madungog mo ang tingog niini. Apan wala mahibalo kundi ang kinigikan o asa kini padulong. Mao man usab ang matag usa nga gipanganak gikan sa espiritu. Sa pagtubag si Nicodemo mingon kaniya, unsa ang pagpahitago niining mga butana? Sa pagtubag si Jesus mingon kaniya, usa ba ikaw ka magtutudlo sa Israel apan wala mahibalo niining mga butana? Amen. Amen. Si Nicodemo, isang Pariseo. Saan? Pagka sinabing Pariseo, ito'y teacher of the law, tulad ni Apostol Pablo. Pero, literal na yung nangyaring pangunawa sa scripture. So, nung nagtanong tungkol sa kaharian ng Diyos, sinabi, pagka hindi panganganak ng tao, pag muli, ay hindi makakapunta sa kaharian ng Ama o ng Panginoon. Nagtaka siya kung paano. So, malinaw ang pagkasilang muli ay ang pagpapalit ng pagkatao. Pagpapalit ng pamamaraan na kung saan available sa iyong isipan. Amen. At ang sinabi niya, ang pinanganak sa laman ay laman. Yung pamamaraan mo na ginamit na makalaman yan. Pero ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu na parang hangin, naririnig mo at nararamdaman. Pero hindi mo alam kung saan nanggaling at saan paruroon. So yan po yung espiritu. So pag sinabing espiritu, tingnan mo, biglang may mga pamamaraan na kikita ka sa iyong isipan. Hindi mo alam kung kailan o saan galing yan. At di mo rin malalaman kung saan tutungo o hantungan yan ang pamamaraang ginamit mo. Amen po ba? Amen. So ganyan po yung mga ebidensya na ating ipapakita na yung pangunawa ng ikinabit ng tradisyonal, kung karamihan ba, yung kadalasan pangunawa ay medyo mali talaga. Isa pa yung verse na sinabi, may ilan sa inyo na hindi mamamatay hanggat hindi makikita ang pagkaari ng anak ng tao. So sinabihan doon ng mga apostolis. Ngayon, sino ba ang pwede mong turuin sa mga sinabihan niya sa panahong iyon na buhay pa hanggang ngayon? Kung ang pangunawa ng ibig niya sabihin ay makaliteral na siya'y babalik. Ha? Kung siya'y babalik literal, sino sa sinabi niya sa mga nandoon na mga apostolis na buhay pa hanggang ngayon? Pangit naman kung ipilit mo yung pangunawa mo ang tama, ang lalabas kasi dyan, si Jesus Christ sinungaling at
dahil sa pangunawa mong ikinabit, maging sinungaling yung kanyang sinabi. Hindi naman ganun, dahil effective at si Jesus Christ ay tunay na active sa kanya ang Kristos. So, kailangan nating itimihin. Amen. So, mali yung pangunawa na bubuhayin muli yung katawan. Ang mabubuhay muli ay ang pamamaraan at yung ang kamatayan na sinasabi na hindi mararanasan, yung sinabing kamatayan, yung puyo o kahirapan, dulot ng kasalanan. Hindi siya sabihin na natin, during sa iyong exploration, sa iyong pamamaraan, may mga pagkakataon na hindi ka nagkamali, hindi ka nagkasala ba? Kaagad mong nakuha yung aim mo. Kaagad mong nakuha. Nakabinipisyo ka. So, sana yung reward na sinasabi ay huwag ninyong isipin na yun ay katawan na mabubuhay muli. Ang assurance, yung pamamaraan mo, ikaw mismo, yung pagkatao mo, personal mo na yung personal character mo, maraming tatangkilik yan. At yan yung ibig sabihin na pagmamay-ariin mo ang lupa, magpakailanman. At ang iyong pagkatao ay lalaki ng lalaki. Magiging upgraded version ka sa bawat physical na katawan na tatangkilik sa iyo. Kung iyong titingnan sa Ezekiel, nakita ni Ezekiel ang pambihirang linalang. Parang leon, maraming gulong, parang daming mata, parang agila, parang tigre. Yun po yung upgraded na image ng consciousness na inilalarawan ng ganong pagsasalaysay ni Ezekiel. Imposible naman na halimaw yun. At pag sa ending sinabi yun, yung glory ng Elohim. Ganon po ang kinalalabasan ng nasabing consciousness sa paglilipas ng panahon. Dahil bawat physical na katawan na tatangkilik sa iyong pamamaraan, magiging additional version ng nasabing pamamaraan o pagkatao na nagsisimula sa ilan? Shem, Japhet, at Ham. At ang tatay, si Noah. Yan po ang ating ninuno. Hindi po yan isang physical na tao, kundi yan po ay mga kapamaraanan mula nung inipol ang mga pamamaraan nung dumami ang kasamaan sa lupa. Ito yung lupa. Wala pong baha. Ang bumaha po ay ang tubig, symbolize po yun sa karunungan. Nasusunog lang ang tao sa sarili niyang karunungan pagdating ng panahon. At watch out, tutungo tayo sa ganung explanation pagdating ng ating sunod-sunod na mga pagtatalakay nitong New Testament, dahil ang pagdating ng Panginoon o ang katapusan ng mundong ito, yung kalibutan ito ay tulad sa kapanahunan ni Noah. Magandang hapon sa ating lahat. Happy Sabbath. Shalom Aleichem. Aleichem. Shalom.